Nagsimula ang movie kung saan ay nakita ng mga taga-nayon ang isang lalaki na walang malay at isang babae na walang ulo sa isang bangka. Pagkatapos ay makikita naman natin si Noy na tinawag ang kanyang anak na babaeng si Sao upang kumain na ng hapunan, ngunit pagsilip niya ay nakita niyang nakalutang si Sao at humihiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. At pagbalik ay nakita niya na tila wala lang nangyari kay Sao at pagkatapos ay pinainom na niya ito ng gamot. Kinabukasan ay nagpunta na sila sa isang pari na isa ding doktor. At pagkatingin kay Sao ay sinabi ni Noy na dahil sa ibinigay mong gamot ay nagagawa ng makontrol ni Sao ang kanyang sarili, ngunit hindi pa din siya gumagaling, basta't kahit ano ang mangyari ay painumin mo lang siya ng gamot, at maaari pa din siyang makahawa sa ibang tao kapag nalawayan niya ang mga ito, ibig sabihin na magiging biktima din sila ng sumpa gaya ng nangyari kay Sao. May kaibigan talaga noon si Noy na isang Crashu, at ang Crashu na ito ay isa talagang demonyo at kaya sila nagkaganito dahil sa isang sumpa, at kapag nagalit ang nahawahan nito ay magiging isa silang Crashu at hihiwalay ang kanilang ulo sa kanilang katawan, at kapag sila ay nagutom ay papatayin nila ang mga hayop at kakainin nila ang mga ito, at nahawa pala si Noy sa kaibigan niyang Crashu, at nang makita ng mga taga-nayon ang Crashu na iyon na kinakain ang kanilang alagang mga hayop ay pinatay nila ito, at ang babaeng walang ulo pala na katabi ni Noy na nakita natin kanina sa bangka ay ang kanyang kaibigan na Crashu sa part 1. At pagkamatay nito ay nag-asawa na si Noy, ngunit nahawahan naman niya ito, kaya't naging Crashu din ang anak niyang si Sao, at pinatay ng mga taga-nayon ang kanyang asawa, at dahil ayaw niyang mapatay si Sao kaya't inilihim niya ang pagiging isang Crashu nito, at ngayon ay makikita natin na pumasok si Sao sa isang chapel kung saan ay nakita niya si Cloud na may albinism, at isinama siya ni Sao sa gubat at doon ay pinatugtog ni Sao ang kanyang silindro, at sobrang nagustuhan naman ito ni Cloud, at habang idinodrawing siya ni Cloud ay biglang bumagsak ang isang nasugatan na kalapati, at dahil ayaw ibigay ni Cloud ang kalapati ay sinaktan siya ng mga bata, at nang magalit si Sao ay naging isa siyang Crashu, kaya't nagtakbuhan ang mga batang pasaway ng dahil sa takot sa kanya, at umalis na din si Sao dahil nakita siya ni Cloud, at pagkatapos ay dinala ni Cloud ang sugatang kalapati sa kanyang kuya na isang medical student at ginamot na din siya nito, at nang hawakan niya ang kalapati ay nakapagtatakang napagaling niya ito, at nang pagalingin din niya ang sugat sa kamay ng kanyang kuya ay sinabi nito sa kanya na huwag mong sasabihin ito kahit kanino. Kinabukasan ay umalis na ang kanyang kuya upang ipagpatuloy na nito ang pag-aaral sa lungsod, kaya't ngayon ay naiwan na si Cloud sa pari, at ibinigay ni Sao ang kanyang silindro kay Cloud upang mawala ang sobrang kalungkutan nito dahil sa pag-alis ng kanyang kuya. Pero ano nga ba talaga ang nangyari sa iyo kahapon? Pagkatapos ay inilagay nila ang kanilang mga kamay sa kanilang mga dibdib kung saan ay nakarinig sila ng kakaibang mga tunog, ibig sabihin na may mga kapangyarihan sila na konektado sa isang bagay. Kinabukasan ay nakaramdam ng sakit si Cloud dahil nahawa siya nang hipan niya ang silindro na ibinigay ni Sao, at paglabas niya ay nakita niya na umalis na sila Sao, at pagkaraan ng 12 years ay malalaman natin na matagal nang hindi nagiging isang Crashu si Sao dahil sa gamot na pinapainom sa kanya ni Noy, at kinagabihan ay makikita natin ang isang gutom na Crashu, kaya't pinatay niya ang isang baboy upang kainin at inumin ang dugo nito, at pagkatapos ay ipinakita na si Sao pala ang Crashu na iyon, at kaya pala ay hindi pa din siya napapagaling ng gamot na ibinibigay ni Father sa kanya, kaya't nang makita siya ni Noy ay pinaggayak na siya nito ng kanyang mga kagamitan. Kinabukasan ay nakita na ng ilang mga kalalakihan ang baboy na kinain ng Crashu sa kagubatan, kaya't nalaman nila na may Crashu na ulit sa nayon na iyon. Pagkatapos ay sinabi ng kanilang boss na kapag nahuli natin ang Crashu na iyon ay sisikat tayo at magkakapera, at sinabi niya sa isa niyang tauhan na itong tao na ito ang may kakayahan na humuli sa Crashu, at pagkatapos ay tinawagan nila ang lalaking iyon na ang pangalan ay Pan. Samantala nang makarating na sila Noy kay Father ay sinabi niya na naging Crashu na si Sao, lumaki na kasi siya kaya't kailangan na nating maghalo ng ilang mga bagay sa kanyang gamot. Pagkatapos ay nakita na ni Sao si Cloud at masayang masaya sila sa kanilang muling pagkikita, at nakita din ni Sao na itinatago pa din ni Cloud ang silindro na ibinigay niya, at makikitang umuwi na din ang kuya ni Cloud dahil nakatapos na ito ng kanyang pag-aaral, samantala ay gumagawa na si Father ng gamot na mula sa Crashu herbs para kay Sao, at kinagabihan ay makikita natin si Sao na naging isang Crashu na kumakain ng isang hayop. At nang makita ng isang taga-nayon ang patay na hayop ay sinabi niya ito kay Pan, samantala habang masayang masaya na naglalakad sila Sao at Cloud sa palengke ay pinagtitinginan sila ng mga tao, at kinagabihan ng hawakan ni Cloud ang mga kamay ni Sao upang mapagaling niya ito ay nakaramdam sila ng sobrang sakit, at pagkatapos ay ipinakita ang isang eksena kung saan ay pinatay ng Crashu ang mga kasamahan ni Pan dahil hinuhuli nila ito. At dahil kinagat siya nito kaya't naging isa na siyang lalaking Crashu na tinatawag na Krahang, at upang manatili siyang buhay ay kailangan niyang kainin ang puso ng Crashu, at pagpunta ni Pan sa kanyang boss ay binigyan na siya nito ng paunang bayad sa paghuli ng Crashu.
at nalaman na lang niya na dinukot ng kanyang boss ang kanyang anak bilang kapalit upang mahuli niya ng buhay ang Crashu. Kinagabihan ay nakaramdam ng sobrang sakit at gutom si Sao, at kinabukasan ay ipinakita ang namatay na mga manok sa isang bukirin, kaya't nalaman na nila Noy at Father na hindi naligtas si Sao sa nayon na iyon. Pagkatapos ay nakita ni Cloud na umalis na sila Noy at Sao, samantala ay naghanap na sila Father ng gamot para kay Sao, at kinagabihan ay makikita natin na habang nag-aabang ng Crashu si Pan ay bigla siyang naging isang krahang kahit na uminom pa siya ng gamot, at nang makita siya ng kanyang mga kasamahan ay pinatay niya ang mga ito, samantala ay makikitang humiwalay na ulit ang ulo ni Sao sa kanyang katawan, kaya't agad nang isinara na ni Noy ang pinto upang hindi siya makalabas, at kinaumagahan ay pinagsusunog na ni Noy ang mga duguan na damit ni Sao upang hindi ito makita ng mga tao. Pagkatapos ay dumating na sila Father at kasama nila si Cloud upang ibigay ang gamot kay Noy, at isinama ni Sao si Cloud sa isang ilog at pinatugtog ni Cloud ang ibinigay niyang silindro.